Makalipas ang kalahating araw, pumasok si Dustin sa kabisera ng probinsya. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang lugar mula nang mag-aral siya sa isang unibersidad sa kabisera ng probinsya. Pagkatapos niyang makapagtapos, nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking lungsod sa baybayin sa timog. Kaya naman, madali siyang naglakad sa mga lansangan. Hinahangaan ang mataong at ingay ng mga mortal sa paligid niya. Gamit ang ipon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Nakahanap si Dustin ng isang hotel at nag-check-in. Alam niyang mahalaga na magkaroon ng lugar na mababalikan niya kapag tapos na siya sa kanyang negosyo at ang pera ay ibibigay sa kanya sa isang lugar na mapagpahingahan sandali kung kailangan niya ito. Pagkatapos, tinisiyasat ni Dustin ang pagkakakilanlan ng young master na nanakit sa kanyang ama at sa kanyang nakatatandang kapatid. Ilang oras niyang sinusundan ang mga tao. Sinusubukang marinig ang kanilang mga pag-uusap. Alam niyang sikat ang taong ito sa Kapitolyo ng probinsya. Kaya't hindi nagtagal bago niya narinig ang kanyang pangalan na lumabas sa regular na pag-uusap. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap nang malaman niyang ang young master ay anak ni Titus Shu, ang chairman ng City Group Limited. Ang kanyang pangalan ay Xian Shu at siya ay napakakapangyarihan at mayaman. Ang City Group ay isang malaking enterprise group na binubuo ng maraming sangay sa iba't ibang industriya. Nagmamayari ito ng mahigit 100 kumpanya at maingat na itinaas ang mga ito sa ilalim ng mga pakpak nito. Kaya, ang City Group ay talagang isang malaking miyembro ng komunidad at napakahalaga para sa ekonomiya. Nalaman ni Dustin na ang Shu clan, kung saan nagmula si Titus Shu, ay mas sikat at mayaman kaysa sa inaakala ni Dustin. Para naman kay Titus Shu, hindi lang siya ang chairman ng City Group, kundi pati na rin ang pinuno ng Shu clan. Taglit siyang nagpasalamat sa katanyagan ng City Group at Titus. Kung hindi, maaaring tumagal ng ilang araw upang mahanap ang mga ito. Sige, tikat sila pero walang tunay na makakami sa kanila kapag wala na sila. Naisip ni Dustin sa sarili. Nang gabing iyon, sa labas ng kabisera ng probinsya, may 3 palapag na villa sa isang high-end na residential area at ito ay engrande at maganda. Tulad ng inaasahan ni Dustin. Sa paligid ng villa ay isang malaking patio na may kumikinang na fountain sa gitna nito. Ang looban ay sumasakop sa isang lugar na 500 metro kwadrado at may mga bulaklak ng iba't ibang uri ng hayop na nakatanim sa mga gilid nito. Ang mga lawa na may makukulay at maliliit na isda ay nakita at pinatugtog ang malambot na musika mula sa isang overhead speaker. Sa lahat ng pagmamalabas nito, malinaw na pag-aari ng Shu clan ang villa. Nakaugalian na taon-taon. Ang Shu clan ay nagdaraos ng isang family party sa villa na ito. At ngayon, na may malaking swerte, ito ay ang taunang pagtitipon ng pamilya ng Shu clan. Karaniwan, tahimik at payapa ang looban ngunit ngayong gabi, masigla at puno ng mga tao. Maraming miyembro ng Shu clan ang nagtipon sa paligid ng fountain. Nag-iinuman, nasiyahan sa masasarap na pagkain, at nag-uusap sa isa't isa. Halos 1 milya ang layo ng ingay. Sa gitna ng bakuran, may nakagawa ng mataas na plataporma. Nakatutok ang mga spotlight dito at kumikinang ito sa madilim na kalangitan. Lahat, maaari ko bang makuha ang iyong pansin? Gusto kong ipahayag na ang taon na ito ay naging isang magandang taon para sa Shu clan. At narito kami upang ipagdiwang ito ng magkasama. Sa nakalipas na ilang buwan, ang aming City Group ay nag-set up ng 3 mga subsidiary sa Smile City, na siyang pinuno ng ekonomiya ng Timog Silangan na rehiyon ng ating bansa. Nangangahulugan ito na magagamit natin ang Smile City foothold upang palawakin ang buong rehiyon sa Timog Silangan. Kung patuloy na umuusad ang mga bagay sa ganitong bilis, magiging makakagawa ng higit pang mga hakbang sa lalong madaling panahon. Una ang rehiyon sa Timog Silangan. Pagkatapos ay ang iba pang mga maunlad na lugar. Pagkatapos ay ang lahat ng mga baybaying rehiyon sa susunod na 2 taon. Ang aming layunin ay para sa Shu clan na umunlad sa ibang bansa at maging isang internasyonal na grupo. Kasama ka ba sa amin? Anunsyo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salamin.
Itinaas niya ang baso ng red wine sa kanyang kamay at huminto para makinig sa hiyawan ng kanyang audience. Naisip ni Dustin na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang kontemporaryong master ng Shu clan. Si Titus Shu. Well said, Titus. Ang aming Shu clan ay hindi mahihirapang umunlad at kumalat sa buong mundo kasama ka sa Taiman. Mabilis. Ang bakuran ay napuno ng nasa sabik na Saturday at ang pagklink ng mga baso. Si Titus Shu ay nagmamasid. Nasiyahan. Mula sa kanyang pagkakadapa sa entablado habang lahat sila ay sumasamba sa kanya. Tama si Daddy. Nakita na ninyo ng sarili ninyong mga mata. Sa mga darating na taon. Lalago ang ating Shu clan sa isang international clan at ako ang magiging young master nito. Hindi lang ako sikat sa loob ng ating bansa, kundi makapangyarihan din sa ibang bansa at tutulungan kita na dalhin tayo doon. Tigaw ng isang binata sa paligid ng 25 taong gulang na may mga katangiang pambabae mula sa gilid ng plataporma. Naramdaman ni Dustin ang pagkirot ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Dapat itong si Xian Shu, ang young master ng City Group at ang nag-iisang anak ni Titus Shu. May tiwala ako sa iyo. Xian, ikaw ay bata, may kakayahan, at may pag-asa. Ikaw ang kukuha sa posisyon ng iyong ama at magiging susunod na pinuno ng City Group. Kailangan namin na masigurado namin ang aming kinabukasan. Ang pumutok sa paligid niya ay isang grupo ng mga kabataang miyembro ng Shu clan at lahat sila ay malinaw na sinisipsip sa kanya. Umaasa ng isang segundo ng papuri. Umupo si Xian sa isang mataas na pedestal dahil ang kanyang ama ang pangunahing figure ng Shu clan. Siya ay sikat sa mga nakababatang henerasyon at palagi niyang ginagamit ito sa kanyang kalamangan. Umaasa siyang maaangat siya sa susunod na clan head. Habang ang kapaligiran ay tumama sa pinakamataas na punto ng pag-asa. Isang tinig ang narinig sa karamihan. Haha, internasyonal na negosyo. Gusto mo? Totoo naman yata ang sinasabi nila. Ambisyoso talaga kayong mga miyembro ng Shu clan. Komento ni Dustin habang nakatayo siya sa labas ng crowd, na nakahalo sa mga halaman. Ano? Ang lahat ng ingay sa bakuran ay biglang huminto. At lahat ay nagsimulang maghanap sa karamihan ng tao para sa pinagmulan. Sino ang nagsasalita? Sumigaw si Titus Shu. Nag-react muna. Namumula na ang mukha niya. Pero hindi matukoy ni Dustin kung sa galit ba o sa kahihiyan. Ako po, mahinahong sagot ng boses. Huminga ang mga tao at kumalat para payagan si Dustin na maglakad ng basta-basta dito. Huminto siya ilang metro mula sa platform at ngumiti. Kusa namang nagbihis ng casual na damit si Dustin at maingat siyang tumayo habang nakahawak sa likod ang kaliwang kamay. Nasa kanang kamay niya ang isang baso ng alak. Swish! Parang nagkaroon siya ng salot. Ang mga miyembro ng Shu clan na nasa paligid ng Dustin ay napaatras ng ilang hakbang. Walang laman ang paligid at ang isa sa mga spotlight ay lumingon pa para magbigay liwanag sa kanya. Mabilis na napansin ng mga miyembro ng Shu clan kung gaano siya kagwapo. Sino siya? Nagtataka ang lahat habang nakatitig sa kanya. Binata, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Tigaw ng isang miyembro ng Shu clan. Ngunit hindi siya lumapit sa kanya. Ito ay ang party ng pamilya ng Shu clan ngayon ngunit bukod sa isang grupo ng mga tagapaglingkod. Walang mga tagalabas na inimbitahan. Malinaw sa mata na hindi miyembro ng pamilya si Dustin. Kahit na hindi ito dahil sa kanyang kakulangan sa damit. Kung tama ang hula ko. Ikaw ang young master ng TC Group. Xian Shu. At gusto kong ipaalam sa iyo na nandito ako para sa iyo. Hindi pinansin ni Dustin ang natitira at tumingin kay Xian. Pumunta ka dito para sa akin. Pero, hindi kita inimbitahan. Hindi man lang ako sigurado na kilala kita. Bulong ni Xian Shu. Napakamot sa ulo. I see. Dapat kaibigan siya ng young master. Kilalang kilala na si Xian Shu ay nasiyahan sa kapangyarihan ng kanyang ama at ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa paghanga at pakikipagkaibigan sa hindi mabilang na mga taunan. Wala siyang ginawa sa tamang paraan. Nagdulot ito ng galit sa ilan sa kanya at sa kanyang madaling pag-akyat sa kapangyarihan. Gayunpaman, wala sa kanila ang umasa na aanyayahan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa mahalagang okasyong ito.
Bukod pa rito, kinukutya niya lang ang Shu clan sa kanilang malalaking plano ng pag-unlad. Sa pagkakataong ito, napakalayo na talaga ng Young Master. Humph! Walang galang ang binatang ito at hindi natin siya hahayaang makawala dito. Agad, lahat ng tingin ng mga miyembro ng Shu clan ay itinuro mula Xianshu hanggang Dustin. Grabe ang galit ko sa'yo. Xian, tinasayang mo lang lahat ng oras mo sa basura. Kailan ka ba tatanda? Tigaw ni Titus Shu. Naramdaman ang pag-init ng kanyang galit. Pero, Dad, hindi ko talaga siya kilala. Takasamaang palad. Ang kanyang ama ay hindi mukhang handa siyang makinig. Sa anumang mga paliwanag. Haha, ang Young Master ng Shu clan ay talagang wala pa sa gulang. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya nasangkot sa gulo ang sarili niya, kundi nasangkot din ang pamilya mo. Komento ni Dustin, na natatawa. Ano ang pinagsasabi mo? Ang mga salita ni Dustin ay nagulat sa lahat ng miyembro ng Shu clan sa isang maikling katahimikan. What the hell are you talking about? Sino ka? I've never seen you before in my life. Tigaw ni Xian habang lubos na nadidiscomfit sa mga direktang akusasyon ni Dustin. Ilang sandali ang nakalipas ay pinagalitan siya ng kanyang ama kahit na pakiramdam niya ay wala siyang ginawang masama. Ang mga salita ni Dustin ay ang huling mga dayami na bumasag sa likod ng kamelyo. Nagsimula siyang makaramdam ng ganap na pagkabalisa. You arrogant brat. This is not the proper place for you to make trouble. Hindi mo ba alam kung sino ako? Samantala, si Titus ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Bilang pinuno ng angkan sa loob ng maraming dekada, nasaksihan niya ang lahat ng uri ng okasyon. Mabuti man o masama, mayroon din siyang malakas na intuition dahil sa kanyang pangmatagalang karanasan sa pagharap sa iba't ibang uri ng mga salungatan. Maaaring hindi niya kilala ang batang ito, ngunit tiyak na kilala niya ang sarili niyang anak, at narinig niya ang bawat salitang sinabi nila. Sa tingin niya ay hindi miyembro ng disreputable gang ng kanyang anak ang binata, kundi isang intruder na may balak manggulo sa kanilang family gathering. Itinaas ni Titus ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang baba sa isang tiyak na direksyon. Palihim. Tinenyasan niya ang security team na kumilos at tanggalin ang mayabang na manghihimasok na ito. Sa isang iglap, 5 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit ay mabilis na lumipat patungo kay Dustin. Makikita sa matambok nilang baywang na may dala silang mabibigat na sandata. Kunin mo siya. Putol ni Titus habang papalapit kay Dustin ang mga lalaking nakaitim. Nagbayad siya ng malaking halaga para kunin sila bilang elite group ng mga bodyguard ng clan. Ang mga maskuladong lalaking ito ay dating mga mersenaryo na nagsilbi sa mga larangan ng digmaan sa buong mundo. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para sa magandang gantimpala na binayaran ng kanilang mga kliyente at nakipaglaban sa larangan ng digmaan ng hindi mabilang na beses. Kaya, sila ay pambihirang kapwa sa kanilang pakikipaglaban at psikolohikal na kakayahan. Itaas ang iyong mga kamay at tumayo kung nasaan ka. Mabilis na bumuo ng mahigpit na pormasayon ang mga bodyguard habang pinalibutan nila si Dustin at hinarangan ang lahat ng posibleng paraan para maka-address siya. Inunat ng isa sa kanila ang kanyang kamay at hinawakan si Dustin na may mapait na ngiti. Sa kanyang mga mata, si Dustin ay walang iba kundi isang mahina at ordinaryong tao na hindi karapat-dapat sa kanilang oras at pagsisikap. Gayunpaman, may kakaibang nangyari nang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Dustin. Biglang isang nakakakilabot na puwersa ang lumabas sa katawan ni Dustin na parang malakas at mabigat na agos. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay aagawin siya ng malakas na puwersa. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Basag. Sa isang matalim at biglaang tunog. Ang mga braso ng lalaki ay nakahalukip-kap. Nagmamadali siyang tumabi para humiwalay. Ngunit nang umatras siya ay mahina na ang mga braso niya. Aray! Ang sakit! Damn it! My arm! Fuck! Anong ginawa mo sa akin? Napasigaw siya sa sakit habang hindi makapaniwalang nakatingin sa mga bali niyang braso. Kunin mo ito! Nagpalitan ng tingin ang iba sa kanila habang ang kanilang mga puso ay nagsimulang lumubog. Pagkatapos, itinuon nila ang kanilang mga isipan para i-swoop si Dustin.
Bahagyang pinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri at isang stream ng mabangis na vital energy force ang kumawala sa kanyang katawan. Bang! Bang bang! Sa isang kisap mata, lumipad ang iba pang mga bodyguard at bumagsak sa lupa mga 12-dosenang metro ang layo. Ano? Paano niya nagawa iyon? Teka, pangkukulam ba iyon? And he's an evil spirit than a human being. Isang patay na katahimikan ang namayani sa bakuran. Natakot ang lahat kay Dustin. Oh, he is a martial arts master. Tigaw ng ilang tao sa isa't isa. Pinaikit ng ilan sa mga senior member ng Shu Clan ang kanilang mga mata. Hindi nila maiwasang mapangiti kay Dustin. Dahil sa kanilang mga katayuan sa lipunan. Natutunan nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga martial arts masters. Sa modernong lipunan, ang mga martial arts masters ay itinuturing na mas malakas kaysa sa mga mortal lamang. Para sa mga karaniwang tao, ang mga martial arts masters ay napaka-misteryoso at hindi mahipo tulad ng mga makalangit na dragon na umiral sa mga alamat. Inabot ni Dustin ang kamay niya at hinawakan si Cheyenne kahit mga 30 meters ang layo nito sa kanya. Agad na hinaila si Cheyenne papunta kay Dustin na parang hinihila ng hindi nakikitang lubad. Ito ay nangyari ng napakabilis na halos hindi ito nakikita ng lahat. Sa wakas, patay na patay ka. Ang young master ng City Group. Tinitigan siya ni Dustin ng nakakamatay na tingin. Kasabay nito, isang nakakakilabot na lamig ang lumabas sa katawan ni Dustin at mabilis na bumalot kay Cheyenne. Bumilis ang tibok ng puso ni Cheyenne at naramdaman niyang tumindig ang mga balahibo nito sa kanilang mga dulo habang ang lamig ay dumaloy sa kanyang gulugod. Sino ka? Hindi nakita kilala. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Naniniwala si Cheyenne na malamang napagkamalan siya ni Dustin na ibang tao. Iyon lang siguro ang dahilan kung bakit siya kinukuha ng total stranger na ito na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag ang sarili dahil sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya kaagad. Binata, huwag kang maging mapangahas. Dahil master ka sa martial arts. Dapat mong kilalanin ang Shu Clan sa Timog Kanlurang rehiyon. Nagkataon na isa kaming sangay nila. Kaya mas mabuting kumilos ka. Ibaba mo ang anak ko. Ngayon na, imposibleng sigaw ni Titus. Dahil nadiskubre niya na si Dustin ay isang martial arts master. Kailangan niyang hinaan ang tono. Naniniwala siya na pinakamahusay na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng negosasyon sa lalong madaling panahon. Napakataas na ng level ng binata sa kanyang harapan sa murang edad. Kaya, napagpasyahan ni Titus na maaaring siya ay miyembro ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan ng martial arts sa mundo. Kailangan niyang mag-ingat upang hindi makasakit ng damdamin ng sinuman. Walang sinuman sa Earth ang gustong pukawin ang isang angkan ng martial arts. Maging ang mga makapangyarihang opisyal ng gobyerno ay pumikit sa mga kakilakilabot na martial arts clans at nag-aatubili na makipag-ayos sa kanila. Sa makatuwid, ang parehong martial arts masters at ang kanilang mga angkan ay higit sa lahat ng mga panlipunang uri. At hindi nahahawakan ng mga ordinaryong tao. Isang martial arts clan. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. Mayroon bang ibang martial arts clan sa Earth? Bumalik si Dustin sa Earth na may pag-asang makikitang muli ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Inaasahan din niya na maaari niyang kunin ang pagkakataong matuto ng higit pa tungkol sa kanyang planetang tahanan. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa kung ano ang pinagdaanan ng kanyang pamilya, ang kanyang kasalukuyang pangunahing prioridad ay ang paghihiganti sa kanila. Makinig ka sa akin ng mabuti. 10 taon na ang nakalilipas. Isang lalaking nagngangalang Clementine ang nagtrabaho sa iyong pabrika ng balat sa Peace County. Tinaktan ka niya ng hindi sinasadya at binugbog siya ng malupit ng iyong mga hatchet na lalaki. Siya ay nasa isang vegetative state mula noon. Maya-maya, dumating si Chad, isa sa kanyang mga anak, para humingi ng paliwanag sa iyo. Gusto niyang malaman kung ano ang masamang ginawa ng kanyang ama para tretuhin siya ng ganoon. Gayunpaman, nasugatan din siya ng husto. Do you remember all these horrible things that you did? Dahan-dahang sabi ni Dustin habang nakatitig kay Cheyenne ang malamig niyang mga mata. Peace County.
isang manggagawa ng aming pabrika ng balat. Clement. Medyo natarante si Xian habang sinusubukang bawiin ang alinman sa mga pangalang iyon. Ah, bueno. Mayroon talagang isang manggagawa na nagngangalang Clement. At naaalala ko kung ano ang hitsura niya. Pero parang hindi nakita. Sino ka? Hindi ko itinatanggi na inutusan ko ang mga tauhan ko na bugbugin ang Clement na iyon dahil nabalisa siya. It's none of your business anyway. Tigaw ni Xian kay Dustin. It does have something to do with me. Clement is my father and Chad is my elder brother. Tinaktan mo ang dalawang pinakaimportanteng lalaki sa buhay ko. At ngayon sinasabi mo na wala akong pakialam. Kaya, sabihin mo sa akin. Paano do we settle this now? Wala ni isa sa inyo ang tumayo at nagsalita para sa aking ama at kapatid. Dahil sa inyo, naging miserable ang buhay ng pamilya ko sa nakalipas na 10 taon. Nandito ako ngayon para magbayad. Matigas na sabi ni Dustin na may passionate killing intent in his eyes. Kung hindi niya sinubukan ang lahat ng paraan upang makabalik sa Earth, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Magpapatuloy sila sa kanilang buhay ng walang hustisya. Si Xian ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Walang ibang gusto si Dustin kundi ang sirain siya. What? Clement is your father. I see. Kaya nandito ka para sa paghihiganti mo. Sa wakas ay naunawaan na ni Xian ang pakay ng binata sa kanyang harapan. Oo. Ngayong umamin ka na sa sarili mong mga gawa. Dapat mong pagdusahan ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang aking pamilya ay dumanas ng maraming paghihirap dahil sa iyo. Hindi ako nagdududa na marami kang inosente at masisipag na tao ang nasaktan mo bukod sa pamilya ko. I'm here to seek retribution for your monstrosity for the past decade. Napakalamig ng boses ni Dustin na para bang galing mismo sa impyerno. Dad, please help me. Nanginginig sa takot si Xian. Hindi na siya makagalaw simula nang siya nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang katawan ni Dustin ay nagbuga na rin ng malamig at malutong na hangin na tumama sa takot sa kanyang puso. Walang makakapagligtas sa buhay mo ngayon. Pang-iinis ni Dustin. Kasabay ng paggalaw ng kaliwang kamay niya ay kasing bilis ng kidlat. Crack! 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 Nabali ang ilang daliri ni Xian. Ah! Sobrang sakit. Malungkot na sigaw ni Xian habang nabaluktot ang mukha. Walang pakialam si Dustin. Sa halip, nagpatuloy siya hanggang sa mabali ang lahat ng buto sa mga daliri ni Xian. Tay! Pakiusap! Tulungan mo ako! Patayin ang lalaking ito. Parang baboy na tumili si Xian. Simula nang lumaki siyang spoiled na bata. Hindi na siya nakaranas ng ganoong sakit. Go! Faster! Galit na galit si Titus. Nanginginig siya habang nagmamadaling itinuro si Dustin. Agad namang lumitaw ang 12-dosenang malalakas na lalaki na naka-black suit at agad na pinalibutan si Dustin. Tila, kumuha si Titus ng mas maraming mersenaryo mula sa buong mundo gamit ang malaking pera. Tila ang sikretong sandata ng Shu Clan at tinawag lamang kapag kinakailangan. Ipinakita na niya ang lahat ng mga panlilinlang sa kanyang manggas at umaasa na may iligtas nito ang buhay ng kanyang anak. Ilang beses pang pinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang nagwala sa lahat ng malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit sa malayo. O aking Diyos! Napabuntong hininga sa pagtataka ang iba pang mga tao sa bakuran. Sa kanilang mga mata, ito ay hindi nangangahulugang martial arts, kundi puro pangkukulam. Anong uri ng kasanayan sa martial arts ang maaaring tumalon sa 12-dosenang mga mersenaryo sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng isang daliri? Hindi pwede. Snap! 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 Pagkatapos, bumalik si Dustin para pahirapan si Xian. Isa-isa niyang dinurog ang lahat ng buto niya mula braso hanggang binti. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang tunog ng pagbitak ng kanyang mga buto at kasukasuan. Napasigaw si Xian sa sobrang sakit. Ang kanyang matatas na sigaw ay nagpalamig sa dugo ng lahat. Ang ilan sa kanila ay nakatalikod. Habang ang iba ay nagtakip ng kanilang mga tainga gamit ang kanilang mga kamay.
Ilang beses nang nawala ng malay si Cheyenne dahil hindi niya nakaya ang sakit. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Dustin na makaligtaan ang anuman. Siya ay nagpadala ng isang thread ng espiritual na kapangyarihan upang mapangalagaan ang espiritual na kaluluwa ni Cheyenne upang siya ay magising para sa isa pang round ng kanilang maliit na laro. Gusto ni Dustin na maramdaman niya ang bawat onsa ng sakit na idinulot niya sa kanya. Stop! Stop! Boy! Hindi ka ba natatakot na baka sundan ka ng Shuklan sa Timog Kanluran? Please! Stop that right now! Tigaw ni Titus habang nanginginig sa galit. Hindi niya kayang masaksihan ang kanyang pinakamamahal na anak na pinahirapan ng hindi makatao. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta at makipag-ugnayan sa Shuklan ngayon din. Hilingin sa kanila na pumunta at tulungan ka. Bibigyan kita ng isang araw. Kung wala pa sila bukas, papatayin ko lahat ng miyembro ng pamilya mo. Bumisi si Dustin. Inaabangan niya ang gagawin nitong mga tinatawag na makapangyarihang martial clans. Peray! Peray! Tay! Sobrang sakit. Tulungan mo ako. Paulit-ulit na sumisigaw si Cheyenne. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dustin at dumura. You brat! Bitiwan mo ako ngayon din. O papatayin ka ng tatay ko. Sa nakalipas na ilang taon, natapakan ko ang hindi bababa sa 100 tao. At gayon paman. Wala sa kanila ang may bola. Para mag-higanti. Alam mo kung bakit? Dahil ako ang anak ni Titus Shu. How dare you treat me this way? Kung matalino ka, dapat alam mo kung sino ang kinakaharap mo. Pinakipot ni Cheyenne si Dustin. Pinagbabantaan siya. Pagkatapos, napasigaw siya ng malakas habang naramdaman niya ang matinding sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Umalangaw-ngaw ang sigaw niya sa buong villa. Napakabilis at mapagpasyang si Dustin. Para sa kanya, walang laman ang mga sinabi ni Cheyenne kundi mga banta. Nabali niya ang karamihan sa mga buto ni Cheyenne bago napagtanto ng mga tao ng pamilya Shu kung ano ang nangyayari. Ang isang tao na walang alam sa martial arts ay hihimatayin sa sobrang sakit. Gayunpaman, ayaw ni Dustin na mahimatay siya. Inilipat niya ang isang bahagi ng kanyang espiritual na enerhiya ng kaluluwa kay Cheyenne paminsan-minsan. Maglalagay din siya ng kaunting espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang maiwasan siyang mawala ng ulirat. Nagresulta ito sa pagpapahaba ng paghihirap ni Cheyenne. Puyat siya sa bawat sakit na idinudulot ni Dustin sa kanya. Naramdaman niya ang paghihirap ng kanyang mga buto na isa-isang dinudurog sa bawat segundong lumilipad. Ito ang pinakamalupit na parusa sa mundo. Sa kabuuan, ang mga bodyguard mula sa pamilya Shu ay patuloy na umaatake kay Dustin sa pagtatangkang pabagsakin siya. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila nang sabay-sabay na humahampas kay Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Shu ay isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Sa kanilang pananalapi, madali silang nakakakuha ng maraming bodyguard na gusto nilang protektahan ang kanilang mga miyembro. Dahil ginanap ang kanilang annual party ngayon, binantayan ng husto ang villa. Napakaraming bodyguard ang nagpapatrolya sa loob at labas ng bahay. Itinuro ni Dustin ang mga bodyguard na sumugod sa kanya. Pinaalis sila. May mga miyembro ng kanilang pamilya na nakasaksi sa nakakatakot na pagpapakita ng husay at kapangyarihan ni Dustin. Nang makita pa lang nila siya, lahat sila ay nakaramdam na ng pag-igting ng kanilang mga paa. Sa kanilang pananaw, si Dustin ay isang demonyo. Baril siya. Ngayon na galit si Titus. Pulang-pula ang kanyang mga mata at distorbo ang kanyang mukha dahil sa galit. Hindi mapigilan ang galit niya. Dahil nag-iisang anak niya si Cheyenne. Lagi niya itong inispoil at hindi siya sinisigawan kahit na alam na niya ang mga masasamang bagay na ginawa niya noon. At ngayon, isang estranghero ang nagkaroon ng lakas ng loob na saktan ang kanyang anak sa ganitong paraan. Ang kasuklam-suklam na pagtingin na ito sa kanyang anak na dahan-daang dinudurog ay napakasakit para kay Titus. Isa lang ang nasa isip niya. Ilabas si Dustin at iligtas ang kanyang anak. Sa sandaling nag-utos ang kanilang pinuno. Isang grupo ng mga bodyguard ang agad na sumugod sa bakuran. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng classic black suit at isang earbud para marinig nila ang utos ng kanilang master.
Lahat sila ay may hawak na machine gun. Agad namang sumunod sa utos ng kanilang amo. Sabay-sabay nilang tinutukan ng baril si Dustin. Brat, bitawan mo na ang anak ko. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay kahit na isa kang mahusay na mandirigma. Pagbabante ni Titus, tinitigan niya si Dustin na may nag-aalab na sama ng loob. Oh, so gusto mo akong barilin? Hindi ka ba natatakot na baka barilin nila ang anak mo? Napatingin si Dustin sa mga baril na nasa kamay ng mga bodyguard na iyon at bahagyang ngumiti. Teka, noon lang, may nangyari kay Dustin. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. Naramdaman niya na may tatlong maitim na nguso na palihim na nakatutok sa mahahalagang bahagi ng kanyang katawan sa tatlong magkakaibang sulok ng bakuran. Bawat isa ay may malamig na intensyon na pumatay. Isang sniper rifle. May mga sniper na nagtatago sa madilim na sulok. Nakaturo silang lahat sa akin. Mabilis na iniskan ni Dustin ang kanyang paligid. Agad siyang naging alerto sakaling may magulo. How dare you treat my son like this? Boy, you are doomed. Don't worry. Pagkatapos mong mamatay, mamamatay din ang pamilya mo. Papatayin ko ang buong pamilya mo para mailabas ang galit ko. Deklare ni Titus nang tuluyan na siyang kumalma. Ninitian niya si Dustin na parang siguradong papatayin siya nito. Siyempre, siya ang may pananagutan sa tatlong sniper na nakatago sa dilim. Kahit martial arts master siya, hindi siya makakawala. Siya ay tao lamang. Walang makakaligtas sa mga baril. Hindi mahalaga kung gaano siya kagaling. Hindi niya kayang talunin ang mga tauhan ko. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga baril na pinag-uusapan at ang aking mga tauhan ay bihasa. Higit pa rito, sa panahon ngayon, mayroon ng iba't ibang uri ng baril. Kahit na ang mga sandatang nuclear tulad ng atomic bomb at hydrogen bomb ay ginawa. Kahit na ang mga master ay hindi katugma sa malalakas na pagsabog tulad ng hydrogen bomb o atomic bomb. Kaya naman pinili ng mga tao mula sa mga pamilya ng martial arts na maging mababang profile. Naisip ni Titus sa kanyang sarili. Batid niya kung gaano katas at galing ang binatang ito sa harap niya sa larangan ng martial arts. Gayunpaman, hindi niya akalain na matatalo ng lalaki ang kanyang mga tauhan na may mga baril. Bukod dito, ito ay tatlong sniper. Tiyak, walang tao ang makakaligtas dito. Sa katunayan, nakatagpo siya ng maraming martial arts masters na napakalakas. Ngunit nauwi sa pagbabarilin hanggang mamatay. Ang mga ganyang bagay ay nangyayari paminsan-minsan. What did you just say? You're planning to hurt my family. Like father. Like son. I guess. I was wondering why Cheyenne acted so arrogante and even dared to act on such wicked and corrupt things. Mukhang responsable ka. Para dyan. Masyado mo siyang ini-spoil at ginawa kung sino siya. Well, dahil personal mong idineklara na gusto mong saktan ang pamilya ko. I will take this as your permission para patayin ko ang buong pamilya mo. Walang pakialam na anunsyo ni Dustin. Pagkatapos, hinayaan niyang makita ni Titus ang isang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, pinali niya ang natitirang mga buto ni Cheyenne sa isang nakakasakit na bitek. Napasigaw si Cheyenne sa sobrang sakit. Ang kanyang damit ay nabahira ng dugo. At ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Siya ay namamatay. Hinawakan siya ni Dustin sa kamay. Tapusin mo siya. Umungol si Titus. Hindi na niya hahayaang maranasan pa ng anak ang sakit. Shoop, shoop, shoop. Sabay na binaril ng tatlong sniper si Dustin. Sa bilis ng kidlat ay tumama sa kanya ang tatlong bala. Dagdag pa, ang mga sniper rifles ng tatlong sniper ay nilagyan ng mga silencer. Kaya hindi naririnig ang tunog. You're dead meat. Mark my words. I will kill your family. Even your relatives and friends. Tawa ng tawa si Titus na may malademonyong ekspresyon sa mukha. Sa kanyang isip, matagumpay niyang napatay si Dustin na may maraming putok ng sniper. Nailarawan na niya si Dustin na patay sa isang pool ng kanyang sariling dugo. Gayunpaman, simpleng ngiti lang ang isinagot ni Dustin. Nakuha na niya ang paggalaw ng tatlong bala sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Habang umaakyat ang tatlong bala sa kanya,
Mabilis na tinapik ni Dustin ang 3 bala at pinalipad pabalik. Boom! 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 Ang mga tunog ng pagbangga ng bakal ay narinig sa bakuran. Tumasakit na hiyawan. Pinaril sa ulo ang 3 sniper na nakasuot ng camouflage at namatay sa lugar. What the hell? Napaawang ang bibig ng lahat ng nasa bakuran na nakakita sa nangyari. Tila ay namangha ng hindi makapaniwala. Seryoso. Ang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng mga bala na baguhin ang kanilang mga ruta at patayin ang mga sniper. Damn it! Sa mga pelikula lang nangyayari ang mga bagay na ito. Imposible yan. Hindi pwede. Ang sniper shot na iyon ay ang huling alas ni Titus sa kanyang manggas. Kung hindi niya kayang patayin ang binatang ito sa pamamagitan ng baril, paano pa niya ito magagawa? Isang ginaw ang pumalit sa kanya mula ulo hanggang paa. At ang kanyang mukha ay namutla. Takot na takot siya. Matapos maalis ang 3 sniper, tinalo ni Dustin si Cheyenne sa isang pulpol na may malakas na puwersa. Ang maton na nagdulot ng labis na pananakit sa pamilya ni Dustin ay pinatay sa wakas. Pinayaran niya ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi. Pinatay mo ang anak ko. Mamamatay tao ka. Nagkagulo si Titus. Nawala ang buong katinoan niya at patuloy siyang naghi-hysterical. Nilamon siya ng kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa bangkay ng kanyang anak. Ikaw na. Pinandilatan ni Dustin ng daggers ang direksyon ni Titus. Tinitik niya ang kanyang mga daliri. At lumabas ang isang stream ng vital energy force at gumawa ng butas sa pagitan ng mga kilay ni Titus. Pagkatapos, kaagad, si Titus ay bumagsak sa lupa at namatay sa lugar. Pinatay mo ang anak ko at ang asawa ko. Papatayin kita. Galit na sigaw ng isang medyo may edad na babae habang sumusugod kay Dustin. Mag-ara ang suot niya. Dahan-dahang pinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri. Taglit na natigilan ang babaeng nasa katanghaliang gulang. At lumitaw ang isang butas sa gitna ng kanyang mga kilay. With that, namatay din siya. I was intending to spare your life. Nakakapanghinayang at pinili mong gawin ito. Napailing si Dustin at napabuntong hininga habang nakatingin sa patay na babae. Wala siyang problema sa babaeng iyon. Kung hindi niya sinubukang ipaghiganti ang kanyang anak at asawa, hinayaan na niya itong mabuhay. Tinanggap na ni Dustin ang pagpatay sa mga tao ng walang kabuluhan. Dahil sanay na siya sa pamumuhay sa mundo ng martial arts, nagkaroon siya ng hilig na lutisin ang mga problema sa pamamagitan ng karahasan. Maaaring hindi sumasang-ayon ang mga tao sa Earth sa paraan ng pakikitungo niya sa mga bagay. Ngunit ito ay kung paano siya ginamit upang ayusin ang mga bagay. Hindi ito nangangahulugan na ang paraan ng paghawak niya sa mga bagay ay tatanggapin sa Earth. Sa katunayan, maaaring ituring si Dustin bilang isang ekstremista sa modernong lipunan. Gayunpaman, naniniwala si Dustin na kailangan ang kanyang ginawa upang mabuhay sa mundo ng mga magsasaka. Ang isa ay dapat na walang awa at mapagpasyahan. Ang pagpapakita ng awa sa mga karapat dapat sa kamatayan ay hindi ang paraan ng kanilang paghawak sa mga bagay-bagay. How dare you put a hand on our leader? Young man, don't you dare leave just yet. Hindi ka namin bibitawan. Ang iba pang miyembro ng pamilya Shaw na nagtipon sa bakuran ay nanginginig ng husto. Ilang matatanda ang nag-ipon ng lakas ng loob at sinigawan si Dustin. I said let your people come here. I will only wait for one day. Kung hindi ko sila makikita balang araw, papatayin ko kayong lahat. Nakangising banta ni Dustin bago siya nawala sa bakuran. Napatingin ang mga miyembro ng pamilya Shaw sa kinatatayuan ni Dustin. Baka sa kanilang mukha ang takot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilan sa kanila na mas matanda kaysa sa iba ay bumalik sa kanilang katinoan. Bilisan mo, makipag-ugnayan sa mga tao sa aming pangunahing pamilya sa Timog Silangan at sabihin sa kanila na kailangan namin ng tulong. Tigaw ng isa sa mga matatanda. Paano kung tumawag tayo ng pulis? Sa impluwensya ng Shaw clan sa politika. Tiyak na makakatawag tayo ng mga miyembro mula sa puwersa ng pulisya at magagamit sila para harapin ang brat na iyon. Gaano man kalakas ang brat na iyon, I bet he won't magkaroon ng pagkakataon laban sa gayong pampublikong kapangyarihan.
Sabi ng isang binata sa isang matandang lalaki ng Shu clan. Pero bago pa matapos ang pangungusap ng binata ay sinampal siya ng matanda. Namula ang kanyang mukha, at lumitaw ang isang hugis palad na umbok sa kanyang kaliwang pisngi. Gamitin mo ang ulo mo. Kahit anong mangyari, magbubulag-bulagan ang lokal na pamahalaan basta't may kinalaman ito sa mga makapangyarihang martial artist at sa kanilang mga angkan. Malamang, martial arts master ang lalaking. Iyon na may nakakatakot na lakas. Miyembro ng isang makapangyarihang sekta o angkan. Tapalagay mo ba ay makikialam ang pulisya sa mga salungatan sa pagitan ng mga angkan ng martial arts? Para sa bagay na ito, kailangan nating umasa sa sangay ng ating pamilya sa Timog Kanluran. Ang mga miyembro ng Shu clan sa Timog Kanluran ay pawang may kakayahang martial arts masters. Hintayin natin ang kanilang pagdating. Hanggat may mga martial arts masters mula sa aming angkan, tiyak na hindi makakatakas ang lalaking iyon. Galit na sabi ng matanda. Ang binata mula sa Shu clan na nahihilo pa sa suntok, ay hindi nang ahas na tumanggi. Napahawak na lamang siya sa kanyang mukha at naging sunod sa rin. Pagkatapos umalis sa villa ng Shu clan, bumalik si Dustin sa hotel at nagsimulang magnilay. Umupo siya ng naka-cross-legged sa isang estado ng paglilinang. Dito sa mundo, ang mga alituntunin ng kalikasan ay hindi kumpleto. Ang espiritual na enerhiya dito ay naubos. At ito ay isang napakahirap na kapaligiran para sa mga mandirigma na linangin. Mabuti na lang. At mayroon akong napakaraming mapagkukunan ng paglilinang. Ngunit ang tunay na tanong ay, maaari ko bang unti-unting ibalik ang aking dating cultivation base sa pamamagitan ng oras at pagsasanay? Pagtataka ni Dustin. Sa pamamagitan ng paglilinang. Hindi nais ni Dustin na makapasok sa susunod na kaharian. Ngunit sa halip ay nais niyang ibalik ang kanyang pinakamakapangyarihang estado. Nakaipon siya ng maraming mapagkukunan ng paglilinang sa mga nakaraang taon. Sa katunayan, ang mga mapagkukunang ito ay napakarami na hinding-hindi ito mauubos sa kanyang buhay. Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay. At libo-libong matataas na kristal ang agad na napuno sa silid. Ang mga kristal ng enerhiya na ito ay napakabihirang at pinagkalooban ng isang bakas ng batas sa kalawakan. Ito ay napakaliit na ang isang ordinaryong drawer lamang ay maaaring maglaman ng hindi bababa sa 10,000 sa mga ito. Pagkatapos, nagsimulang sumipsip si Dustin ng enerhiya ng mga kristal. Hindi ko akalain na may mga martial arts clans pa pala sa mundong ito. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga tinatawag na martial arts clans na ito. Well, let's start from the Shu clan in the southwest and see. Bulong ni Dustin, habang sinisipsip niya ang enerhiya ng walang kamatayang mga espiritong bato. Sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Sa isang madilim na talampas, nakatayo ang matataas at matarik na hanay ng bundok. Ang isa sa mga bundok ay napakataas na nakaharang ang mga ulap sa buong taon. Ang tanawin mula sa malayo ay nagpatayo ng mga balahibo ng mga tao sa dulo dahil ang bangin ay napakataas at ang talon ay pambihira. Maliban sa mga taong mahilig umakyat sa bundok at cliff diving, ang mga ordinaryong tao ay talagang hindi maglalakas loob na umakyat sa mapanganib at mapanganib na mga trenches ng bundok ng madali. Sa tuktok ng bundok, may isang anti-gang gusali na nakatago sa gitna ng makapal na kagubatan. Matayog ang mga gusali, at may tradisyonal na disenyo ng arkitektura. Bukod dito, nakataas ang malalaking watawat sa tuktok ng matataas na gusali. Ang mga bandila ay iwinagayway sa hangin. At naglalaman ng salitang, Shu. Sa ilang mga parisukat, maraming kabataan ang nagpunta sa kanilang sariling mga negosyo. Ang ilan sa kanila ay nagsagawa ng martial arts. Habang ang iba ay nag-sparring gamit ang mga sinaunang armas, tulad ng mga talon at sibat. Habang ang mga kabataang lalaki ay nagsanay sa mga parisukat, ang mga matatandang lalaki ay matatagpuan sa ilan sa mga matataas na bato at sa ibabaw ng matatayog na puno. Bumantong hininga sila ng may ritmo. Maya't maya ay may pumapasok at lumalabas na mga puting fog sa kanilang mga bibig at ilong. Lahat sila ay mukhang kakaiba. Ngunit may malalim na aura sa loob nila. 1/3. Kung narito si Dustin,
Matutuklasan niya na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa mga bundok ay mas mayaman kaysa sa mga lungsod. Ang lugar na iyon, kung saan matatagpuan ang mga sinaunang at anti-gang gusali sa bundok, ay ang punong tanggapan ng Shu Clan sa Timog Kanluran. Ang Shu Clan sa Timog Kanluran ay isang kilalang angkan sa modernong lipunan. Ang lahat ng mga martial arts clan sa bansang ito, para sa iba't ibang mga kadahilanan, ay pinili na itago ang kanilang sarili mula sa labas ng mundo. Mayroong kahit ilang malalaking sekta at martial arts clan na mas gustong manirahan sa ibang bansa. Biglang may tumunog na telepono sa isa sa mga gusali. Ang punong tanggapan ng Shu Clan ay matatagpuan sa isang malayong malalim na lokasyon sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Ang sekta ay kailangang magbayad ng malaking halaga para makapag-install ng isang satellite station, upang maaari silang makipag-ugnayan sa labas ng mundo anumang oras. Hello! Ano ba? Isang makapangyarihang martial arts master ang nagbanta na papatayin ang sangay ng ating angkan sa mortal na lipunan. Nagbabakasakali siyang hilingin ang presensya namin doon sa loob ng isang araw. He is courting death. Tigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa telepono. Sa sobrang galit niya ay nagsimulang mag-umbok ang kanyang mga temples. Bago pa niya marinig ang boses mula sa kabilang linya ay nagsimula siyang umungol. Ilang sandali pa, lahat ng ang mga miyembro na may matataas na posisyon sa punong tanggapan ng Shu Clan ay nakaalam ng balita. Sa isang maluwang na silid na katulad ng isang karaniwang conference room. Isang dosenang tao ang nakaupo sa isang bilog. Ang ilan sa kanila ay matanda na, habang ang iba ay nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Sila ay ang mga pangunahing pinuno ng Shu Clan sa Timog Kanluran. Kabilang sa kanila, isang kilalang lalaki na may puting buhok ang nakaupo sa gitna. Nakakatakot ang aura ng matanda. Mukha siyang malakas para sa kanyang edad. Namumula pa rin ang mukha niya. Tuwid ang bewang. At matalim pa rin ang mga mata. Ang mga nakaumbok na ugat sa paligid ng kanyang mga templo ay malinaw na nagpapakita kung gaano siya galit. Ang kakilakilabot na lalaking may puting buhok na nakaupo sa gitna ng round table ay pinangalan ng Skylar Shu. Ang pinuno ng Shu Clan sa Timog Kanluran. How dare nahiyain tayo ng binatang iyon? Hindi ba niya alam kung sino tayo? Kung hindi natin agad papatayin ang binatang ito, magiging katatawanan ang Shu Clan sa Timog Kanluran. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magaspang na damit ang inisyon. Siya ang sumagot ng telepono kanina. Ayon sa ating mga tauhan, ang binatang iyon ay talagang makakapatay ng 12-dosenang tao sa pamamagitan lamang ng isang daliri at patalbogan pa nga ang mga bala ng isang high-precision sniper rifle pabalik. Posible bang siya ay isang pangunahing disipulo ng isang malaking sekta, o isang disipulo ng isang nakatagong amo? Wala tayong dapat ikatakot sa binatang ito. Ngunit hindi natin kayang saktan ang kanyang angkan o ang puwersang umaatres sa kanya. Siya lang ang madaling napulbos ang isa sa ating mga sanga. Sino ang nakakaalam kung ano makapangyarihang angkan o master na sinasagot niya? Mabagal na sabi ni Skylar, ang pinuno ng Shu Clan. Iyan ay makatwiran. Nang marinig nila ang sinabi ng amo, nagulat ang ibang tao sa mesa. Ang Shu Clan sa Timog Kanluran ay isang kilalang clan. Ngunit hindi ito ang pinakamalakas sa lahat ng martial arts clan sa buong bansa. Ang ilan sa mga mas mabangis na sinaunang angkan o malalaking sekta ay may higit na kapangyarihan at katayuan kaysa sa Shu Clan. Master Skylar, ano ang kinakatakutan mo? Malayo na ang narating natin bilang isang angkan. Naglabas ng utos ang pinuno ng Heavenly Mountain Sect na tanggapin tayo bilang opisyal nilang kakampi. Kaya naman, naging subsidiary clan tayo ng ang Heavenly Mountain Sect. Alam ito ng lahat sa mundo ng martial arts. Mula noon, ang Shu Clan ay kabilang sa Heavenly Mountain Sect. Ang Heavenly Mountain Sect ay isang mahusay na sekta na may mahaba at kahanga-hangang kasaysayan. Ang ilan sa pinakamalakas na immortal sa mundo ay ang kanilang mga miyembro. Gaano man kalakas ang puwersa sa likod ng taong iyon, maaari pa rin nating talunin ito sa tulong ng Heavenly Mountain Sect. Kaya, kung ang taong ito ay nagpasya na ay bully tayo,
Ang kanyang mga pang-iinsulto ay katumbas ng pagkakasala sa Heavenly Mountain Sect. Hindi natin dapat bigyan ng kahihiyan ang Heavenly Mountain Sect. Pumayo ang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaspang na pananamit at same time na sinabi. Oo, tama ka. Matapos marinig ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang. Ilang matataas na miyembro. Pumalakpak ang Shu Clan. Oo. Maging ang master ng Shu Clan ay tumango na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Ang Shu Clan sa Timog Kanluran ay talagang may suporta ng Heavenly Mountain Sect. Sa pagkakaalam nila, ang Heavenly Mountain Sect ay isa sa pinakamakapangyarihan at kakilakilabot na sekta sa buong martial world. Sige, sa suporta ng Heavenly Mountain Sect, kami, ang Shu Clan sa Timog Kanluran, ay talagang hindi kailangang matakot sa anumang iba pang martial arts clans o sects. Naayos na, ito pagkatapos, umalis ka agad at harapin ang brat na iyon. Tandaan, huwag mo siyang patayin kaagad. Ulihin mo muna siya, at ibalik mo siya pagkatapos mong bugbugin hanggang sa hindi na siya makalakad gamit ang kanyang mga hita. Sa ganoong paraan, darating ang puwersa sa likod ng taong iyon. At malulutas natin ito sa pamamagitan ng negosasyon. Matigas na sabi ng pinuno ng Shu Clan. Pagkatapos, kinuha ng ilang makapangyarihang master ng Shu Clan ang isang grupo ng mga kabataang disipulo para pumunta sa provincial capital kung saan naroon si Dustin. Umanda kayong dalawa. Pumunta na tayo sa Heavenly Mountain Sect. Nag-utos ang pinuno ng Heavenly Mountain Sect sa lahat ng subsidiary forces at hiniling silang pumunta kaagad sa Heavenly Mountain. May importante raw silang gagawin. Talakayin. Sa nakalipas na yugto ng panahon, ang mga banal na templo sa buong mundo ay patuloy na muling binuhay. At ang kapaligiran ng mundo ay patuloy na nagbabago. Pakiramdam ko ay may isang bagay na nakakaligalig na mangyayari. Ayon sa kataas-taasang Grandmaster ng Heavenly Mountain Sect, ang ating martial world ay malamang na maghatid sa isang hindi pa nagagawang panahon. Baka mabuhay muli ang martial arts. At muli nating pamamahalaan ang mundo tulad ng ginawa natin noong sinaunang panahon. Sabi ng pinuno ng Shu Clan sa dalawang matatanda. Oo, Master Skyler. Bulalas ng dalawang matatanda. Sa pananabik, ito ay nasa provincial city ng Hume Province. Nagsimula ng manirahan ang takip silim sa looban ng vilya ng pamilya Shu sa tahimik at protektadong lugar ng lungsod. Halos alas 7 na ng gabi. Ang bakuran ay nagliliyab sa liwanag. Gayunpaman, ang mga lamp, spotlight, at apoy ay sinindihan upang maipaliwanag ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa pamilya Shu na nagtipon doon. Except, unlike before, walang party. Nanlumo at tense ang kapaligiran. Sa labas ng courtyard, nakatayo ang mga bodyguard na nakaitim na suit na nakakross ang mga braso sa dibdib. Magkalapit sila sa isa't isa kaya walang makalusot. Sa hilagang bahagi ng patio ay nakaupo ang tatlong matandang lalaki na may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa pamamagitan ng kanilang kalahating saradong mga mata, napagmasdan nila ang mga tao sa kanilang paligid na may mga titig na kasing talam ng mga lobo. Ang looban ay puno ng mga tao na pawang nakaupo na nakaharap sa tatlong matatandang ito. Tahimik silang lahat, na parang natatakot na umubo at magpakita ng isang onsa ng kawalang galang. Sa likod ng tatlong matandang lalaki, mahigit 100 tao ang nakaupo at naghihintay. Lahat sila ay mukhang mapagmataas at mayabang. Naglalabas ng aura ng pagiging aloof. Ang mga sulyap na paminsan-minsan ay ginugugol nila sa ibang mga tao sa looban ay palaging puno ng pagkasuklim. Ang lahat ng mga taong naruroon ay kabilang sa Shu Clan mula sa Timog Kanlurang rehiyon ng bansa. Ilang sandali pa lang, bumaba na sila ng eroplano at nakarating sa courtyard at halatang pagod na pagod sila sa biyahe. Ang natitirang mga tao sa looban ay mula sa isa sa mga sangay ng Shu Clan sa kabiserang lungsod ng Hume Province. Mahirap para sa kanila na paniwalaan na ang mga ganoong kaititaas na figure ay naruroon at hindi nila mapigilan ang pagnganga sa kanila ng may paghanga at pagkamangha. Karamihan sa mga lokal na exes ay hindi napigilan ang kanilang sarili na magpakawala ng nakakalokong ngiti sa kanilang mga angkan mula sa Timog Kanluran.
Dahil wala silang ibang nais kundi ang magtatag ng malapit na relasyon sa kanilang mga miyembro mula sa kanilang punong tanggapan. Halos 4 na oras na. Sigurado ka bang pupunta rito ang brat ngayon? Biglang sabi ng isang matandang nakasuot ng puting roba sa malamig na boses. Nabumasag sa hindi kapani-paniwalang katahimikan. Ang kanyang mga salita ay sinamahan ng malamig na titig at mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Sir, tinabi niya na gagawin niya. Maghintay ka lang ng isang araw. Tinabi niya sa amin na kung hindi niya makita ang mga tao ng aming mga angkan mula sa punong tanggapan sa Timog Kanluran pagkaraan ng isang araw. Papatayin niya ang lahat ng miyembro ng Shu Clan sa lungsod ng probinsya. Nandoon ang lahat ng tao mula sa aming mga sangay sa kabiserang lungsod nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Narinig naming lahat yon. Tagot ng isang matandang nasa 60s habang humakbang paarap at bahagyang yumuko sa harap ng 3 matanda. Sa muling pagtayo niya, nanginginig ang buong katawan niya. Oo, narinig naming lahat iyon. Ang iba pang miyembro ng Shu Clan mula sa kabisera ng probinsya ay tumango upang suportahan ang mga salita ng matanda. Ito ang kanilang taunang pagtitipon sa taong ito. Lahat sila ay umaasa ng isang piging. Masarap na alak at dekalidad na oras ng kasiyahan. Gayunpaman, tinira ng taong Dustin na ito ang kanilang partido sa pamamagitan ng pagpapakita ng walang imbitasyon at pagpatay sa kanilang kasalukuyang pinuno at sa kanyang anak at asawa. At hindi tumigil doon ang katakutin. Nagbanta pa itong kasuklam-suklam na binata na papatayin silang lahat. Talagang bangungot iyon para sa kanilang lahat. Sige, I guess we can wait a little longer. But only for few more hours. I need to sleep. After all, I'd like to see who this bastard is. Any man that dares to provoke the excess from the ang punong tanggapan sa Timog Kanluran ay dapat harapin. The only way that he will learn is with a violent punishment. And even then, he might require more. Dagdag pa ng matanda na nakasuot ng puting roba, na nanunuya sa mga manunood. Marahil ay niloloko lang niya at sinusubukang lumikha ng takot sa amin. Malaki ang posibilidad na mag-check out siya at tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang Shu Clan sa Timog Kanluran ay bahagi na ngayon ng Heavenly Mountain Sect. Walang mga sekta o angkan ng martial arts sa mundo ngayon ang maglalakas loob na hayagang pukawin tayo. Kahit na ang mas malaki. Ito ay positibo ako. Sabi ng isa sa 3 matanda na napakataba at may pulang mukha na may kumpiyansang ngiti. I think he's right. It's been too long. Kung darating siya, hindi siya mahuhuli. Masyado siyang matakot. Sabi sa'yo hindi namin kailangang magdala ng ganito karaming tao para harapin ang isang ignorante na brat. Tumango ang 2 pang matanda bilang pagsang-ayon. As if on cue, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga ungol ng pagsang-ayon. Maaari ko bang idagdag ang aking opinyon sa bagay na ito? Hindi ko sasabihin na natatakot ako o nambobola. Masasabi kong napakataas ng tingin mo sa iyong sarili. Sabay-sabay na lumingon ang bawat ulo patungo sa gate. Nakatayo sa gitna ng mga bodyguard. Nakasuot ng casual na sportswear. Si Dustin. Walang ibang salita. Pumasok siya sa looban na may sukat na hakbang. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod sa isang walang pakialam na paraan. Siya na, dumating na. Sumigaw ang isang grupo ng mga miyembro ng Shu Clan mula sa kabisera ng probinsya. Na itinuro si Dustin na tila siya ay isang demonyong hayop. Nabalot ng takot ang mga miyembro ng Shu Clan na pinakamalapit sa gate. Malinaw nilang naalala ang eksenang naranasan nila kahapon na lubhang nakakakilabot. Katulad ng dati. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng paglalakad ni Dustin patungo sa 3 matanda ay umalangaw-ngaw sa hangin at sa lahat ng oras. Walang mata na umalis sa kanyang katawan. Natarante sila dahil ang lalaking ito ay mukhang kakaiba. Walang bakas ng aura na dapat taglayin ng isang agresibo at mabangis na martial arts master at bahagyang nadismaya ang ilan sa kanila. Siya yun. Ito yung binata na nakasalo at nakalaban ng bala gamit ang kanyang mga kamay. Sigurado ka ba dyan? Lahat ng miyembro ng Shu Clan mula sa punong tanggapan sa Timog Kanluran ay may suot na mga ekspresyon ng hinala sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala na espesyal o banta si Dustin.
Hindi naman mataba ang binata sa kanyang harapan. Masyado siyang payat at payat para maging isang mahusay na manlalaban. Bukod dito, hindi nila maramdaman ang anumang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kanya. Haha, masyadong nakakatawa. Sa buong oras na nakaupo tayo dito, tinubukan kong kunan ng larawan kung sino ang posibleng gustong hanapin ang kanyang katanyagan sa pamamagitan ng paghahanap ng mali sa Shu clan mula sa Timog Kanluran. At nahulaan ko iyon. Dapat ay galing sa isang major sect o sa isang malaking martial arts clan. Hindi sumagi sa isip ko na bata lang yun. Mga sir, 2 session na ako ng martial arts contest. Kaya nakita ko lahat ng outstanding figures from bawat sekta at angkan sa ating bansa, lalo. Akong humanga sa mga kabataang talento ng mga pinakamakapangyarihang sekta at angkan na iyon, tanda-tanda ko sila. Pero itong brat na ito, hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Malinaw na wala siyang ibang sumusuporta sa kanya. Taga ng akin. Siya ay nag-iisang lobo na naligaw ng landas. Sabi ng isang binata na nakasuot ng puting damit, na lumabas mula sa likuran ng 3 matatanda. Puno ng pangungutya at hinanakit ang kanyang mga salita. At natapos niya ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtawa ng ligaw na para bang nasaksihan niya ang pinakakitawa-tawa na bagay sa ilalim ng langit. Hindi tulad ni Dustin. Ang binata na nakasuot ng puting damit ay mukhang napakalakas. Maging ang kanyang ngiti ay mayabang at makasalanan. Siya ang pinakamatalinong binata sa mga nakababatang henerasyon ng Shuangkan sa Timog Kanluran, nang dama po sa kanya ang mga tingin ng 3 matanda. Nanlambot sila. Matapos magsalita ang binata na nakasuot ng puting damit. Ang 3 matatanda at lahat ng iba pang mga tao mula sa Shu clan sa Timog Kanluran ay may galit na anino sa kanilang mga mukha. Inaasahan nila ang isang mabigat na mandirigma at sa halip. Ang kanilang kaaway ay isang batang lalaki na walang background. 10 ulit na ang pagkakasala. Mga sir, hayaan niyo po ako na parusahan ang brat na ito. I have been practiced for this moment and I won't let you down. Tigaw ng binata na naka-white robe habang confident na hakbang sa direksyon ni Dustin. Biglang, isang malakas na puwersa ang pumasok sa hangin at hinugasan ang lahat ng nasa malapit. Sa ilalim ng binata, ang kanyang puting damit ay tumalsik at palabas na parang lobo at lahat ay nakatingin sa kanya. Umanga, paano niya ginagawa iyon? Umalangaw-ngaw ang palakpakan sa looban habang ang lahat ng miyembro ng Shu clan ay nagsisigawan at nagsisigawan. Ang mga miyembro ng Shu clan sa kabisera ng probinsya ay mukhang naiinggit sa sobrang kakayahan ng binata. Bihira na makakita ng ganoong mahiwagang kasanayan sa mga ordinaryong tao ang pataasin ang mga damit na may puwersang ibinubuga mula sa isang katawan ng hindi na kailangang gumalaw. Iyon ay isang eksenang napapanood lamang sa mga pelikula at telebisyon. Nangyayari ang lahat sa harap ng kanilang mga mata. Iyon ay naging mas hindi kapani-paniwala. Wow! Henyo talaga siya sa mga kabataang henerasyon ng Shu clan. 19 years old pa lang siya. Pero naabot na niya ang level para i-activate ang internal force sa katawan niya. This is really amazing. It took us into our middle age para lang mapalapit sa kayanin. Dapat hayaan natin siyang lumaban. Ang 3 matatanda ng Shu clan ay mukhang tuwang-tuwa at nasa sabik nang makita ang buong lakas ng binata na nakasuot ng puting damit. Parang lahat sila ay gustong magsalitan sa pag-scoop sa kanya sa mga yakap. Napakahina niyan. Seryoso ka ba? The Prime Martial World. Hindi man lang siya makakapantay sa mga disipulo sa Energy Gathering Realm. Pero parang sobra kayong nasiyahan sa lakas niya. Isa ba siya sa mga batang henyo ng Shu clan sa Timog Kanluran? Ganyan ka-advanced ang mga cultivator sa Earth. Tumingin si Dustin sa lupa at walang humpay na ipinilig ang kanyang ulo. Itinikom ang kanyang mga labi. Ang buong layunin ng pagpunta sa mga tao ng Shu clan sa Timog Kanluran ay para masaksihan niya ang lakas ng mga magsasaka sa Earth. Talagang mayroon siyang malaking inaasahan. Pero ngayon, nakaramdam siya ng disappointment to the core. Napakahina nila. Are you kidding me? Sino ka ba sa tingin mo? Bakit iiling-iling ang tingin mo sa ganyang tingin? Ano ba ang ibig sabihin nito? Nakaka-offend talaga. Kailan ka ba matututo? Sa tingin mo ba mananalo ka sa kasinungalingan?
Ikaw, ba, hindi takot sa kamatayan? Muli, umiling si Dustin na may parehong ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita ito ng binata na naka-white robe at namula ang mukha niya ng 2 shades darker. Tapat na ang isang hampas para patayin kita. Go to hell. Galit na umuungal ang binata na nakasuot ng puting damit. Pagkatapos ay sumugod siya kay Dustin at tumalon sa ere. Lumipad siya na parang panther at naglalayong suntukin ng diretso sa dibdib si Dustin. Ang kanyang muscled na braso ay umatras at ang kapangyarihan sa likod ng suntok ay napakatindi na ang tunog ng paglipad nito sa himpapawid ay maririnig. Napailing si Dustin sa pag-atake ng binata. Sa isang pag-flick ng kanyang mga daliri. Isang tipak ng mahinang vital energy ang pinakawalan. Bang! Kung gaano kabilis nagsimula ang lahat. Tapos na. Ang binata ay itinapon pabalik sa ere na parang bala. Bumangga siya sa tapat ng dingding at nahimatay ng walang oras para umungol. What's happening? My God! That's unbelievable! Tapos na ba ang laban? Ang lahat ng mga tao ng Shu Clan mula sa Timog Kanluran sa looban ay natulala habang nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Pabalik-balik ang tingin nila sa walang malay na binata at kay Dustin. Ngunit hindi nila mawari kung ano ang nangyari. Tumalon pa ang 3 matanda mula sa kanilang mga upuan. Sa isang pitik ng kanyang daliri. Natalo ni Dustin ang batang henyo ng Shu Clan na nakasuot ng puting damit nang hindi man lang siya ginalaw. Ang binata ay nakahiga ng walang malay sa lupa. At walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Hindi inisip ng 3 matatanda ng Shu Clan na magagawa nila ang ginawa ni Dustin sa binatilyong nakasuot ng puting damit. Sa puntong iyon, mariing tinitigan ng 3 matandang lalaki si Dustin. Agad nilang nalaman na ang kakaibang bagong dating ay isang mabigat na kalaban. Humph! Binata! Aaminin ko mali kami sa lakas mo. Magaling ka pala master. Sabihin mo sa amin kung sino ka. Saan ka galing at sino ang teacher mo? Sabi ng matanda na naka-white suit na may galit sa mukha. Idiniin niya ang bawat pantig. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Wala akong pakialam sa pagpapakilala. Halika, ano pang hinihintay mo? Kasing hina ba kayong lahat ng lalaking kagagaling ko lang? I'm so disappointed. Pagmamayabang na sabi ni Dustin habang ipinilig ang mga kamay sa likod. Young man, watch your tone. Huwag ipilit, walang makakainsulto sa ating angkan. Matigas na sigaw ng matanda na nakasuot ng puting damit. Brat, wala akong pakialam kung saang sekta o angkan ka nang galing. How dare you mess with us? Humph, kung hindi mo alam, kakampi tayo ng Heavenly Mountain Sect. Dahil pinukaw mo kami. Hindi ka pakakawala ng mga tao ng Heavenly Mountain Sect. Galit na sigaw ng matapang na elder. Anak, ang lakas ng loob mong tingnan kami. Well, sabi ng pangatlong matanda habang humakbang pasulong at nagbabantang nakatingin kay Dustin. Ang 3 matatanda ng Shu Clan ay ganap na nabalisa sa sinabi ni Dustin. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. At sabay na tumango. Pagkatapos, tumulong sila at nilapitan si Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang masigla at masigla. Habang tinatapakan nila ang kanilang mga paa. Bahagyang yumanig ang lupa. Masasabi ni Dustin na ang 3 matandang lalaki ay mas malakas kaysa sa binatilyong nakasuot ng puting roba. Ang ating mga matatanda ay kumikilos mismo. Napahamak ang dambrat na iyon. Sa bakuran. Lahat ng tao mula sa Shu Clan ay nanunood habang sila ay labis na nasasabik. Sa sumunod na segundo, sabay na umindayog ang 3 matanda kay Dustin. Bang! 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 Ang malaking puwersa na pinakawalan ng kanilang mga kamao ay nagdulot ng kakila-kilabot na mga dagandong at mga kalabog. Lahat sila ay nagpakita ng kakayahan ng pamilya ng Shu Clan ang Dragon Smashing Fist. Isang teknik na sikat sa buong bansang ito. Ang binatilyong nakasuot ng puting damit ay ginamit din ang nabanggit na galaw ng kamao noong nakaraan. Ang tanyag na kasanayan sa kamao ay napakalakas na kapag ang isang kaaway ay nataman. Ang kanyang mga buto ay mababali. At ang kanyang mga laman loob ay magiging pulbos. Habang sila ay asar kay Dustin. Ang 3 matatanda ng Shu Clan ay nagplano na lipulin siya ng walang awa.
Mukhang ang mga magsasaka sa Earth ay nasa antas lamang na ito. Ang tatlong matandang lalaki ay ang mga senior na miyembro mula sa kanilang punong tanggapan. Ngunit sila ay napakahina. Kakayanin ko sila kahit noong nasa ikalawang antas ako ng Energy Gathering Realm. Sabi ni Dustin habang umiling siya sa pagkabigo. Inaasahan niya na ang mga magsasaka sa Earth ay mas malakas kaysa sa ipinakita nila. Mukhang bumaba na talaga ang martial arts sa Earth. Maaaring may ilang mga magsasaka na naiwan dito. Ngunit sila ay masyadong mahina na hindi sila magtatagal ng isang araw sa Fallen Immortal Cosmos. Habang malalim ang iniisip ni Dustin. Malayo pa rin sa kanya ang kamao ng tatlong matanda. Nang maramdaman niya ang paparating na pag-atake. Bumalik si Dustin sa kanyang katinoan. Gayunpaman, hindi siya umiwas. Tumayo siya, at pinakawalan lamang ng kaunti ang kanyang pisikal na lakas. Ang tatlong matatanda ng Shuklan ay nahuli. At agad na nataman. Agad silang itinapon at tumama sa dingding ng bakuran. Napakabigat ng impact ng kanilang pagkahulog na para silang inatake ng isang mabangis na dragon. Nang bumagsak sila sa lupa, ang tatlong matatanda ay napuno ng dugo. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw kahit isang pulgada. Hindi alam kung sila ay patay o buhay. Pagkatapos, ang buong bakuran ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Lahat ng miyembro ng Shuklan ay nakatingin kay Dustin na may takot na para bang isa siyang demonyo. That was boring. Bulong ni Dustin sa sarili sa dismayadong tono. Kung ang iba pang mga cultivator sa Earth ay nasa antas ng mga taong ito. Wala akong nakikitang punto sa paggugol ng oras upang subukan at malaman ang kanilang mga kapangyarihan. Naisip niya, pagkatapos nilang makabangon mula sa kanilang pagkagulat. Ang mga tao mula sa punong tanggapan ng Shuklan ay dumagsa patungo sa kanilang tatlong walang malay na matatanda. Ang ilan sa kanila ay tumingkayad upang tingnan kung humihinga pa ang mga matatanda. Na-knockout na ang mga matatanda natin. Bulalas ng isang binata habang tinitigan ng masama si Dustin. Nang marinig ito, ang ibang mga miyembro mula sa punong tanggapan ay tumitig kay Dustin ng masama. Brat, you are dead meat. How dare you put a hand on our elders? Tara, guys, let's go get this bastard to revenge our elders. Tigaw ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo. Hindi namin hahayaan na may makasira sa reputasyon ng aming angkan. Dahil mas marami sila sa kanilang kalaban. Pinaligiran ng lahat ng miyembro ng Shuklan mula sa stronghold si Dustin sa pagsisikap na mahuli siya. Samantala, naiinip na si Dustin dahil alam niyang mahina ang bawat isa sa kanila kumpara sa kanya. Get lost, walang pakialam na sigaw ni Dustin. Sa isang kumpas ng kanyang kamay. Lahat ng miyembro ng Shuklan mula sa headquarters ay tinamaan ng napakalaking enerhiya at agad na natangay. Nahulog sila sa lupa na malayo sa kanilang kinatatayuan. Noon, lahat ng nasa bakuran ay takot na takot. Ang bawat miyembro ng Shuklan ay sumulyap kay Dustin na para bang isa siyang supremo na nilalang. Takot na takot sila kaya hindi na sila naglakas loob na guluhin pa siya. Nagpadala siya ng mahigit 100 tao na lumipad palayo sa isang tibok ng puso. Tao ba talaga siya? Akala ko ang mga banal na nilalang lamang ang may kakayahang gawin iyon. Naisip nila sa kanilang sarili, na nakatingin kay Dustin dahil sa takot. Ang mga mukha ng higit sa 100 tao mula sa punong tanggapan ay nakamamatay na mapotla. Pinilit nilang bumangon, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Ang ilan sa kanila ay tumulong sa mga walang malay at nasugatan ng mga tao. At kinaladkad sila patungo sa tarangkahan ng bakuran sa kalungkutan. Natakot sila na baka pigilan sila ni Dustin na iligtas ang mga sugatang miyembro nila. Kaya sinubukan nilang huwag tumingin sa kanya. Gayunpaman, hindi na lang sila pinansin ni Dustin. Habang lahat sila ay tumakas. Ang natitirang mga miyembro ng Shuklan ay walang mga bola upang manatili sa paligid malapit sa Dustin. Tumalikod silang lahat sa pagtatangkang tumakas. Teka, anong ginagawa mo? Kailan kita binigyan ng permiso na umalis? Tinaktan ng anak ng pinuno mo ang pamilya ko. Kailangang may magbayad. Mahinahong sabi ni Dustin. Nang marinig ang kanyang mga salita. Ang mga miyembro ng Shuklan ay nanginginig sa takot. Sila ay natakot at puno ng pagkabalisa.
Iligtas mo ang aming buhay. Ginoo, kung tutuusin, iyon ay kay Titus at sa kanyang anak. Wala kaming ginawa sa iyong pamilya. Pagmamakaawa ng isang medyo may edad na lalaki ng Shuklan. Lumuhad siya at yumuko kay Dustin. Sir, si Titus at ang anak niya ang may kasalanan. Marami talaga silang ginawang masama. Kahit sa amin. Tinaktan nila ang pamilya mo. And they had it coming. But that has nothing to do with us. Please spare us. Pakiusap ng isa pang miyembro. Siya at ang natitirang bahagi ng Shuklan ay inabandona ang kanilang pagmamataas at yumuko sa harap ni Dustin upang subukan at magmakaawa para sa kanilang buhay. Sa tingin mo ba lalakoin kita? Kung ililibre ko kayong lahat, sino ang dapat kong parusahan? Baka patayin ko kayong lahat. Panunuyan ni Dustin. Ang mga miyembro ng Shuklan sa bakuran ay natakot hanggang sa mamatay matapos marinig ang mga salita ni Dustin. Maaari ka naming bayaran. Sir, magkano ang gusto mo sa amin? Pangalan mo lang ang presyo mo. Ibibigay namin ang anumang gusto mo kapalit ng buhay namin. Biglang sabi ng isang elder. Tila, nabasa niya ang pinagbabatayan ng mga salita ni Dustin. Kung plano niyang patayin kaming lahat, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa amin. Ang naisip ni elder. Ang talagang binalak ni Dustin ay ang Shuklan na ibigay sa kanya ang kabuuan ng kanilang kayamanan at mga ari-arian. Hindi mahalaga kay Dustin ang pera. Ngunit malaki ang kahulugan nito para sa kanyang pamilya. Kung pipiliin ang kanyang pamilya na manatili sa Earth, naisip ni Dustin kinailangan na maghanda ng sapat na pera para mabuhay sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ito ang kanyang paghihiganti. Malubha ang pakikitungo ni Cheyenne sa pamilya ni Dustin. Kaya, pinatay ni Dustin si Cheyenne at ang kanyang mga magulang. Ang Earth ay iba sa alinman sa mga mundong kinagisnan ni Dustin. Ang mga tao sa planetang ito ay mahina. Gayunpaman, ang Earth ay ang kanyang bayan. Kaya, wala siyang planong kumitil ng napakaraming buhay dito. Ganun ba? Tanong ni Dustin na may pilyong ngiti. Tulad ng dati, mas matalino ang matatanda kaysa sa mga binata. Naisip ni Dustin. Oo, magkano ba kailangan mo? Ibibigay namin sa'yo hanggat kaya namin. Bumulwak ang matanda. Siya at ang iba pang Shuklan ay handang makipag-ayos. Well, if that's the case, then I want half of your fortune. If you agree, I will let you go. Diretsyong sabi ni Dustin. Ano ang sinabi niya? Kalahati ng kayamanan ng aming angkan. Seryoso ba siya? Ang alok ni Dustin ay nagpagulo sa lahat ng mga tao ng Shuklan. Nakaramdam sila ng kirot sa kanilang puso nang mapagtanto nila ang balto ng kayamanan na kailangan nilang isuko para lamang maligtas ang kanilang buhay. Nabigla rin ang matandang nakaintindi sa lahat ng ibig sabihin ni Dustin. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay magkakaroon ng ganoong gana sa kayamanan. Hanggang sa punto na gusto niya ang kalahati ng ari-arian ng Shuklan. Sabi ni Dustin sa malamig na panunuya ng boses pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na pagkabigla mula sa kanyang audience. Hindi ba't ipinagmalaki mo na kaya mong tuparin ang aking kahilingan? Kahit ano pa man iyon. Ibig mo bang bawiin ang iyong salita? Dahil kung ganoon ang kaso ay wala akong magagawa kundi ang patayin kayong lahat. Isang ginaw ang bumaba sa bakuran. Dahil sa lakas ni Dustin. Madali niyang manipulahin ang temperatura ng isang maliit na lugar. Sa ilang saglit, umihip ang malakas at malamig na hangin sa buong bakuran. Ang mga miyembro ng Shuklan ay nanginginig sa kanilang mga damit. Ang kanilang mga mukha ay namumutla habang ang kanilang mga katawan ay nanlamig ng napakabagal. Habang ang laki ng kakayahan ni Dustin ay sa wakas ay bumungad sa kanila. Walang nang ahas na ipahayag ang kanilang mga protesta ng malakas. Iisa ang iniisip nilang lahat. Ang taong ito ay isang demonyo. Pakiusap huwag kang magalit sa amin. Ginoo. Nanginginig ang matanda habang sumisigaw. We will meet your terms. Ang pera ay mahalaga. Siyempre. Ngunit walang saysay ang kanilang kayamanan kung sila ay mamamatay doon at pagkatapos. Alam nilang lahat na hindi nambobola si Dustin. Talagang lilipulin niya ang sino mang hindi nakalulugod sa kanya.
Ngayon, sigurado ka na ba? Tagot naman ni Dustin na in place pa rin ang cold smirk niya. Oo, oo, masiglang tumango ang matanda. Natuluyang yumuko sa binata. Hanggat iligtas mo ang aming buhay. Sige, naayos na. Bibigyan kita ng isang araw para ayusin ang lahat ng ari-arian ng Shuklan. Gusto kong ilipat ang kalahati ng lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko. Babalik ako bukas para i-seal ang deal natin. Ang Shuklan ay maaaring magkaroon ng napakalaking halaga ng ari-arian na mapupuntahan. Ngunit kumpiyansa si Dustin na makakapag-hire sila ng isang propesyonal na koponan upang mag-overtime at matugunan ang kanyang deadline. Dapat sapat na ang isang araw. Sir, di ka nang matanda. At masasabi ni Dustin na naaasar siya sa kanyang sasabihin. Maaari mo bang ipangako na kapag nasa iyo na ang mga ari-arian? Hindi mo na muling guguluhin ang Shuklan. Tama. Mawawala na ang mga dating sama ng loob sa pagitan namin ng iyong angkan. Kung magkamali ka na manggulo ulit sa akin sa hinaharap. Gayunpaman, ibang bagay na iyon sa kabuuan. Mas mabuti mong tandaan ito. Ito ay isang manipis na nakatalukbong pagbabanta. At ang lahat ay sabik lamang na pumayag. Oo, naiintindihan. Masiglang tumango muli ang matanda. Wala nang sinabi pa si Dustin. At ginamit ang omnipotent lightness para mawala sa manipis na hangin. Ang mga taong naiwan niya sa bakuran ay nalilito sa lugar kung saan siya nawala. Katahimikan ang bumalot sa hangin. Habang pinoproseso ng mga miyembro ng Shuklan ang masalimuot na emosyon na kanilang nararamdaman pagkatapos ng engkwentro. Yung lalaking yun. Isang maliit na boses ang bumungad. Ito ay pag-aari ng isang batang babae. Na tila mga 13 o 14 na taong gulang. May alam ba siyang invisibility magic? That was so amazing. Dumating siya at umalis nang walang iniwang bakas. Di ka nang matanda sa mabigat na boses. Malinaw na isa siyang tulad ng isang maalamat na banal na nilalang. At kaya niyang patayin ang sino man ng madali. Taganoong kakila-kilabot na kapangyarihan. Hindi siya isang taong maaari nating pagtripan. Dapat ninyong tandaan. Kayong lahat na miyembro ng Shuklan dito sa kabisera ng probinsya. Dapat mong iwasang masaktan si Dustin sa lahat ng paraan. Kung hindi ay magdadala siya ng kapahamakan sa ating lahat. Nagsalita noon ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng mamahaling suit. Sa palagay ko, hindi talaga natin kailangang matakot sa taong iyon. Totoong napakakapangyarihan niya, ngunit ang aming pangunahing sangay. Ang Shuklan sa Timog Kanluran ay kilala rin sa mundo ng martial arts. Tinalo niya ang aming mga elder dito. At nagdududa ako na ang sanga sa Timog Kanluran ay pinabayaan ito ng hindi naghihiganti sa kanila. Tiyak na may ipapadala sila pagkatapos ni Dustin. Bukod pa rito, ang pangunahing sangay ay sumali kamakailan sa Heavenly Mountain Sect, isa sa mga nangungunang sekta sa mundo. Hindi kahit gaano kalakas ang taong iyon. Duda ako na magkakaroon siya ng pagkakataon laban sa isang alyansa ng dalawang makapangyarihang organisasyon. Sa palagay ko ay hindi natin dapat pagbigyan ang kanyang mga kahilingan. Hayaan na lang natin ang pangunahing sangay na makipag-ugnayan sa kanya. Samasang-ayon ako sa iyo. Sabi ng isa sa mga miyembro ng clan. Hindi nagtagal ay sumali ang iba at nagpahayag ng kanilang kasunduan. Ang sanga sa Timog Kanluran at ang Heavenly Mountain Sect ay tiyak na susunod sa taong iyon. Kaming mga miyembro ng Shuklan dito sa kabisera ng probinsya ay kailangan lamang na manood ng labanang magaganap. Hindi na kailangang matakot ng ganyan sa lalaking iyon. May tanong lang ako, sabi ng matanda, na nagtaas ng kamay para patahimikin ang lahat. Kung magagalit tayo sa kanya, lalapit siya para sa atin at papatayin tayong lahat. Kaya mo bang protektahan ang iyong sarili at labanan siya? Ang nag-iisang tanong na iyon ay mabilis na pinunasan ang pananabik ng lahat. Halatang halata ang sagot, at nakatitig ito sa mukha nila. Lahat sila ay dumaing ng kanilang pagkabalisa. Ito ang gagawin natin. Sabi ng matanda, baka sa kanyang mga mata ang dating karunungan. Ibibigay namin ang kalahati ng aming ari-arian ayon sa napagkasundoan. Pagkatapos ay tumabi at maghintay.
Kung ang Heavenly Mountain Sect at ang pangunahing sangay ay talagang magpasya na magpadala ng mga master upang harapin ang taong iyon. Pagkatapos ay babawiin namin ang aming kayamanan kapag napatay na nila siya. Hindi natin dapat alalahanin ang ating sarili ng hindi kinakailangan. Iyan ay perpekto. Tumalo ng mga miyembro ng clan sa plano ng matanda. Sa ganoong paraan masisiguro natin ang ating kaligtasan sa alinmang paraan. At magkakaroon din ng pagkakataong mabawi kung ano ang sa atin. Gaya ng ipinangako, bumalik si Dustin sa villa ng Shu clan kinabukasan. Maraming miyembro ng angkan ang naroroon para bumati at tumanggap sa kanya. Alinsunod sa kanilang kasunduan, na-liquidate ng clan ang kalahati ng kanilang ari-arian. Kabilang ang mga bahagi, bahay, at lupa. Tinulungan nila si Dustin sa pagse-set up ng bagong account sa bangko sa ibang bansa. At idineposito ang kabuoang cash conversion ng kanilang ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang Shu clan ay isa sa pinakamalaking angkan sa kabisera ng probinsya. At isa sa pinakamahalagang conglomerates nito ay ang City Group. Ang City Group lamang ay mayroong daan-daang negosyo sa ilalim ng pangalan nito. Parehong maliit at malaki. Ang mga huling kalkulasyon na ipinakita ng pangkat ng pananalapi ng angkan ay umabot sa halos 5 bilyong dolyar. Siyempre, may posibilidad na hindi isiwalat ng Shu clan ang lahat ng ari-arian nito sa proseso ng pagpuksa. Ngunit walang balak si Dustin na tingnan pa ang bagay na iyon. Ang 2.5 bilyong dolyar ay higit pa sa sapat upang ayusin ang buhay ng kanyang pamilya sa ginhawa. Habang ang pag-aayos ay dumaan sa mga kinakailangang pamamaraan. Si Dustin ay tahimik na nakaupo sa isa sa mga deck chair sa bakuran. May hawak siyang isang baso ng red wine. At pinaikot-ikot niya ito habang nakahiga. Sa paligid niya, nagkalat ang ilang senior manager ng City Group. Kasama ang kanilang mga abogado. Naroon din ang mga kinatawan ng lokal na sangay ng isang dayuhang bangko sa Brilliant Kingdom. Inabot sila ng isang buong araw at kalahati upang tuluyang makumplito ang mga pag-aayos. Ang Shu clan ay medyo maimpluwensya sa kabisera ng probinsya. Kung tutuusin, kung paano naging maayos ang mga pamamaraan. Sa huli, binigyan si Dustin ng bagong bank card. Siya ay tumango ng may kasiyahan. At pagkatapos ay nawala sa kanyang karaniwang paraan. Nang wala na siya, nakahinga ng maluwag ang buong bakuran. Sa wakas umalis na ang demonyong iyon. Pagkatapos ay nagsimulang lumipat ang kanilang mga iniisip patungo sa ibang direksyon. Damn it, we're in really deep trouble all because of Titus and his son. Ang bawat isa ay nagbubulong-bulungan ng kanilang mga sumpa sa kanilang sarili habang dahan-dahan silang bumabalik sa kanilang buhay. O kung ano pa ang natitira dito. Samantala, matapos mawala si Dustin sa Shu clan's villa, ginamit niya ang spaceship para ihatid ang sarili pabalik sa kanyang bayan. Nang umalis siya ng bahay, dala lamang niya ang ilang libong dolyar na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ngayon siya ay nagbabalik na may 2.5 bilyong dolyar sa kanyang pangalan. Not that it meant much to him. 2/3. Kung tutuusin, minsan ay nasa kanya na ang kayamanan at yaman ng buong fallen immortal cosmos. Kaya niyang i-enjoy ang lahat hanggat gusto niya. Kung ikukumpara sa kasaganaan na naghihintay para sa kanya sa fallen immortal cosmos. Ang 2.5 bilyong dolyar ay hindi man lang nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, nagpasya si Dustin na tamasahin niya ang perang ito kasama ang kanyang pamilya. Ito ay kasing dami ng bunga ng kanyang pagpapagal gaya ng anumang mayroon siya. Ang anino ng kanyang bayang kinagisnan ay mabilis na bumungad sa abot tanaw. Sa wakas ay nakauwi na si Dustin. At ilang sandali pa ay tuwang-tuwa siyang humahakbang sa mga kalye pabalik sa kanyang pamilya. Ang Heavenly Mountain ay matatagpuan sa dulong kanlurang rehiyon ng Brilliant Kingdom kung saan nakatira si Dustin. Ang mga bundok sa paligid nito ay nakahiga sa isang zigzag na linya bilang gulugad ng lupain. Para bang noong unang panahon. Ito ay isang napakalaking dragon na humiga at natutulog. Ang hanay ay mataas sa kanluran at mababa sa silangan. Kulot sa dulo na parang buntot. Ang Heavenly Mountain ay napakataas. Matayog sa mga ulap, malamig ang panahon, at napakanipis ng hangin. Dahil sa kakaibang ecological na kapaligiran nito.
Ang mga likas na tanawin sa napakalaking bundok na ito ay kahanga-hanga at kakaiba sa ibang mga bundok. Ang mga bundok dito ay natatakpan ng isang alpombra ng mga puno. Berde, dilaw, eskarlata at kahel. Ngunit ang kanilang mga hubad na tuktok ay nababalutan ng nyebe. Ang mga bundok ay pumailang lang sa himpapawid na nagkulong sa kumikinang na araw sa likuran nila. Ito ay parang isang larawan na makikita mo sa isang libro. Isang snow-glazed alpine scene. Niharang ng malalawak na kahabaan ng damuhan. Ang kanilang mga taluktok na nababalutan ng nyebe ay tumataas sa gitna ng mga ulap tulad ng mga hanay ng mga haligi na gawa sa puting jade sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang kahindek-hindek na tanawin upang masdan. Sa ibabaw ng isa sa mga taluktok na nababalutan ng nyebe, mayroong isang mataas na damuhan ng bundok, na bihirang makita sa isang bundok ng nyebe. Ito ay kasing lantian ng anumang damuhan sa mababang altitude. Ito ay lubhang kakaiba, dahil ang karamihan sa bahagi ng Heavenly Mountain ay natatakpan ng makapal na nyebe sa buong taon. Kaya hindi karaniwan na makakita ng berdeng damuhan sa bundok na nababalutan ng nyebe. Lalo na sa tuktok. Gayunpaman, hindi lamang ito ang kakaiba ng lugar na ito. Nakapagtataka, mayroong isang sinaunang lungsod sa mataas na bulubunduking damuhan na ito. Ito ay isang malaking sinaunang lungsod na may kumpletong istruktura na magkakaroon ng lahat ng sinaunang lungsod. 4 na matataas na pintuan sa 4 na pader nito. Magagandang palasyo, malalaking parisukat at malaking bilang ng mga balon para sa pang-araw-araw na paggamit. Mayroon itong lahat ng mga kinakailangan na kailangan nito gaya ng makikita ng isa sa lahat ng iba pang sinaunang lungsod. Ang lungsod ay abala. Abala sa mga taong nakasuot ng sinaunang damit. Bawat isa sa kanila ay may scabbard na nakatali sa kanilang baywang. Tila may kanya-kanya silang negosyong dapat tuparin. Pagpasok at paglabas ng lungsod. Kung ang sino man mula sa ibang lugar ay natitised sa sinaunang lungsod na ito nang walang anumang kaalaman tungkol sa lugar na ito, agad nilang iisipin na dapat siyang makakita ng isang martial arts film. Gayunpaman, sa mga martial arts sects at clans sa buong Brilliant Kingdom, tikat ang lugar na ito. Ang sinaunang lungsod ay talagang ang lugar kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Heavenly Mountain Sect. Isang napakagandang palasyo na itinayo sa gitna ng sinaunang lungsod. Ito ay kasing laki at engrandi ng lahat ng palasyo ng mga emperador sa buong kasaysayan ng alinmang kaharian. Nakaupo sa gitna ng pinakadakilang bulwagan sa palasyo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi, na may mabagsik na ekspresyon sa mukha. Sa tabi niya ay isang matandang espada na mukhang payak. Inilagay sa ibabaw ng isang mahalagang puting jade table. Mga kababaihan at mga ginoo. Ang mga abnormal na pangitain sa mga sagradong templo at muling nabuhay na mga palatandaan ng espiritual na enerhiya sa kalikasan ay naiulat kamakailan sa iba't ibang mga lugar. Nakagawa ako ng maraming mga obserbasyon kamakailan sa parehong oras, upang pag-aralan ang astronomical at geographical phenomena sa pamamagitan ng ilang mga lihim na pamamaraan. Nalaman ko na hindi lamang ang espiritual na enerhiya sa kalikasan ay naging mas siksik sa Earth. Ngunit ang mga likas na tuntunin sa Earth ay naging mas angkop para sa paglilinang ng martial arts. Ang lalaki ay nanatiling matigas ang tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang tono ng tinig ay sinukat at kalkulado, na parang pinag-isipang mabuti ang mga salitang dapat niyang sabihin. Bagamat ang kanyang tono ay parang flat, napuno ito ng pakiramdam ng pinakamataas na kamahalan. Mukha siyang makapangyarihan at kagalang-galang. Ang buong bulwagan ay puno ng mga tao. Ngunit tumahimik ang lahat para marinig ang sasabihin niya. Lahat sila ay nakatutok sa kanya ng may sukdulang paggalang. Tama ka, Ginoo. Tunay na nagbabago ang likas na kapaligiran. At ito ay nagiging mas angkop para sa paglilinang ng martial arts. Ako ay nakulong sa isang bottleneck sa aking paglilinang ng martial arts sa loob ng mahigit 20 taon. Nagulat ako na nalampasan ko ang kahirapan na iyon at pinagbuti ko ang aking martial arts kamakailan. Sa katunayan, halos isuko ko na ang aking paglilinang. Hindi ko na gustong ilagay ang aking mga daliri sa anumang bagay ng martial arts. Wala ako sa mood na linangin at pagbutihin ang sarili ko para sa anumang mas mataas na larangan ng marital arts.
Nagulat ako na umunlad ang martial arts realm ko nang hindi ko man lang napapansin. Nakakamangha. Totoo yan. Nangyari din ito sa akin. Nararamdaman ko ang aking katawan na punong-puno ng enerhiya sa tuwing nagsasanay ako ng aking martial arts. At ang epekto ay palaging nakakagulat na kamangha-mangha. Nagpalitan ng mga bulong at bulungan sa buong bulwagan. Sumang-ayon silang lahat sa paunang pahayag sa pamamagitan ng kanilang sariling mga account at karanasan. Ang lahat ng mga taong ito sa bulwagan ay mga magsasaka. Bawat isa sa kanila ay may reputasyon na makikita sa mga tuntunin ng martial arts world sa China. Kabilang sa kanila ang isang matandang lalaki, na ang buhok ay kulay pilak na puti at ang mga templo ay labis na nakausli. Siya ay si Skyler, ang kontemporaryong pinuno ng Shu clan sa Timog Kanlurang rehiyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi sa gitna ng bulwagan ay ang pinuno ng sekta ng Heavenly Mountain Sect. Siya ay sikat sa martial world ng Brilliant Kingdom para sa kanyang mahusay na kasanayan sa pag-aasawa. Ngayon, ang lahat ng nangungunang pinuno ng Heavenly Mountain Sect at ang mga pinuno ng lahat ng iba pang mga sekta at angkan na umaasa sa puwersa ng Heavenly Mountain Sect ay nagtipon dito upang magdaos ng isang mahalagang pagpupulong. Bueno, nakipag-usap ako sa mga pinuno ng ilang malalaking sekta at angkan. Naniniwala tayong lahat na ang mga abnormal na pangitain sa iba't ibang sagradong templo at ang pagpapanibago ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay mga magandang palatandaan para sa ating mundo ng martial arts. Kilalang kilala na noong sinaunang panahon. Ang Earth ay puno ng martial arts cultivators. Nagsanay at pinagbuti nila ang kanilang martial arts at nakuha ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanilang mahusay na mga tagumpay at mataas na kakayahan ay nagulat sa buong mundo. Ngayon, sa wakas ay nakakakita na tayo ng magagandang palatandaan sa kalikasan. Ang kapaligiran ay nagbabago para sa mas mahusay, at nagiging mas angkop para sa atin upang linangin. Hanggat ang ating mga magsasaka ay maaaring lumakas at lumakas, marahil sa malapit na hinaharap, tayo ay maaaring maging kasing lakas ng ating mga nauna sa sinaunang panahon at mabawi ang mga pangalan para sa mga magsasaka sa mundo.